Pumasok ng eksakto sa oras. Magandang umaga, Ginoo. Ay, kitchen. Guwapo, kilala mo ba si Rong Xiao? Ako si Ining mula sa Departamento ng Disenyo. Pwede ba mahingi ng memo? Hoy, Rong Xiao. Pwede ba kitang i-add sa WeChat? Ano ba? I-add mo ako. Ay naku. Pasensya na, mga ganda. Puno na ang kanyang contact list. Hindi na makapag-add pa, mga kaibigan. Sino siya? Alam ba niya? Kung anong estado at background ni Rong Xiao, ang lakas ng loob niyang magdesisyon para dito. Totoo. Bawal manigarilyo sa opisina. Kung talagang di mapigilan, subukan mong kumain ng candy. Yung almusal ko, Nasa workstation mo na ang almusal mo. May fruit salad at office supplies pa ngayon. Nalinis na ng alcohol. Lunes ngayon, welcome sa trabaho. Tanling. 1 taon mo na akong sinusundan, di ba? Eksaktong 1 taon, 3 buwan, 29 na araw. Nasayang mo ang isang sigarilyo ko ngayon. Bukas, bayaan mo ng 1 kaha. CJ, Pumasok ang 250,000 sa alipay. Naipadala na ang huling bayad. Naalala mo pa ba ang terms ng kontrata? Siyempre, 1 taon na ang nakalipas, si Rong Kitchen. Ay ayaw pumasok sa kumpanya ng pamilya, gustong mag-focus sa game development. Nag-aalala ang may-ari ninyo na baka makipagkalat siya sa trabaho. At magkaroon ng maraming issue, kaya inupahan niya ako para sundan siya. At tulungan siyang iwasan ang mga babae sa paligid. Nasyahan ang may-ari namin sa iyo. Pero, mula ngayon, tapos na ang kontrata. Salamat sa serbisyo. trabaho lang. Heto, para sa iyo. Paalala lang, huwag kang magkaroon ng anumang masamang hangarin. Sa aming Ginoo, kung hindi, Masamang hangarin? Bless you. Ha? Sayang, nawalan ng isang client. Pero okay lang, meron pang 5. Siya Omin, nakauwi na ako. Ed, Anong gusto mong kainin mamayang gabi? gusto kong kumain ng Siya Omin, anong nangyari sa iyo? Magtiis ka, dadalhin kita sa ospital. Ito ang pinakabagong medical report. Ang sakit sa puso ng kapatid mo. Ay hindi na kayang kontrolin ng gamot. Kailangan siyang manatili sa ospital para maobserbahan ng maayos. Okay, doktor. Tutukan ko siya mula ngayon. Pero, mahal ang mga susunod na gamutan. Kaya mo ba ang gastos? Walang problema sa gastos, basta gumaling lang kapatid ko. akin na. Ano? Ano pa? Hindi ka ba bumili ng sigarilyo para sa akin? Nakalimutan ko. Ang lakas ng loob niya. Magsalita kay Rong Kitchen ng ganoon. Toto, Nagbago na kaya si Tanling? Hindi ko alam. Hindi naman siya ganyan dati. Nandiyan na ang presidente. Tigil na sa tsismis, trabaho na. Ikaw, sumama ka sa opisina. hindi ba palagi siyang nasa punong tanggapan? Bakit bigla siyang? Nag-inspeksyon sa sangay. Pangulong Si. Tuloy po, Pangulong Si. Baby, may pabango ka ngayon. Ang bango. Kasalanan ni Rong Kitchen iyon. Araw-araw may pabango. Naiiwan sa akin ang amoy kapag katabi ko siya. Masahihin mo nga ang sentido ko. Baby, maayos ba pakikisama mo sa mga katrabaho?
Maayos naman. Mabuti naman. Pero sa susunod, huwag kang masyadong makisalamuha sa mga lalaking katrabaho. Nagsiselos na naman itong lalaki. Hawakan mo. Ano ito? Gusto mo ba? Ito. Gusto ko. Hindi kaya nakalimutan nitong uminom ng gamot. Mabuti naman kung gusto mo. May victory party mamayang gabi. Samahan mo ako. Sige, Pangulong C. Ang ganda. Kumusta ako? Tuwi-tuwirin mo ang kurbata mo. Talagang gold digger. Magaling sa maliliit na laro. Medyo maganda lang naman. Sige na. Pagkatapos ng ilang araw, hiwalayan ko na siya. Nakakasawa na. Ayos na. Nabasag ko ang hair tie mo kagabi. Heto ang pera. Bumili ka ng bago. Salamat, Pangulong C. Sakay ka na. Pangulong C. Huy, ang ganda naman nito. Siya. Bagong game designer sa kumpanya, magaling sa tech. Talagang talentado at maganda pa. Ah, Techi pala. Akala ko pa naman. Siya ang girlfriend ni Bossy. Kilalanin natin, baka sakali. May mga tech issues pa ako na matututunan sa'yo. Ito ang business card ni Boss Wang. Wang Yuwei. Magsisimula na ang party, una na ako. Bossy, hintayin mo ako. Di kita masabayan. Bakit mo binasa pangalan niya kanina? Bossy, reflex lang po. Wala akong ibang iniisip. Wala talaga akong ibang intensyon. Tanling. Nagmamayabang ka ba? Kasi ang daming nang humaling sa'yo. Bossy, nag-o-overthink ka lang. Tanling, sasabihin ko sa'yo kapag masaya ako. Tatawagin kitang baby. Kapag di ako masaya, putang ina. Benta ka lang naman, di ba? Bossy, nasasaktan na yung kamay ko. Sa susunod, huwag kang magbanggit ng ibang lalaki sa harap ko. And now, let's welcome Bossy for his speech. Ang tagumpay ng proyektong ito ay hindi magagawa kung wala ang suporta ng mga partners at ng pagsisikap ng bawat isa rito. Sana'y mas maging matibay pa ang ating pagtutulungan. Para sa mas magandang kinabukasan. Tara, magtagay tayong lahat. Cheers! Maganda ang performance mo ngayong gabi. Di ka nag-volunteer mag-inom para sa akin. Mag-inom para sa'yo. Bayad muna yon. Ang kapal naman ng mukha. Nang sakit na tong lalaking to, akala mo kung sino. Kapag nakumpleto ko na ang pambayad sa operasyon, lalayuan ko. Kayong lahat. Ikaw. Ilan pa ang natitira? Gaano katagal? Ang aga naman makalimot ng mayaman. Nagbayad ka na. Di mo pa alam kung kailan matatapos kontrata. 2 buwan pa. Alaynan.
Bossy, nakarating na po tayo. Iuwi mo na lang sasakyan ko, iwan mo bukas sa opisina. Sige, salamat po, Bossy. Yung check-up results ni Xiaomi. Bakit nandito to? Tanling, Ano yun? nasaan ba almusal ko? Almusal mo, tinatanong mo pa ako. Ano ba ibig mong sabihin? Ano ba talaga gusto mong sabihin? Ano, di mo na ako hinahabol? Habulin kita. Sa isang taon, ang pag-alaga at pagmamalasakit mo sa akin. Hindi ba't gusto mo lang ako? Nagkakamali ka, malapit lang kasi ang aming workstations. Tinutulungan kita ng basta-basta, huwag kang mag-akala. Gino, Ikaw. Tanling, sasabihin ko sa iyo, kahit anong mangyari sa hinaharap, kahit gaano ka pa kaganda sa akin, hindi na kita papansinin. Huling-huli ka ng kalahating oras ngayon. ay, hindi ba't araw-araw lang naman kumakanta? Bakit ang daming binibigay na pera? Sige na. Sino ba ang may sakit na lalaki na may sleep disorder at anxiety? Mahirap din ang araw-araw na pag-awit ng lulabi para makatulog siya. Karapat dapat ito sa akin. Sa totoo lang, hindi ka ba nagbebenta? Saan ka pupunta? Sasamahan kita. Bossy, pupunta ako sa second hospital. Salamat. Hospital. Mukhang totoo, kailan mo nalaman? 1 taon na ang nakalipas. Xiaomi, nasa ospital. Makinig ka sa doktor pagkatapos ng operasyong ito. Hindi ka na muling magkakasakit. Ang gastos sa operasyon ng kapatid mo, sigurado ka ba? Kulang pa ng higit sa 200,000, bigyan mo ako ng 3 linggo. Sa loob ng 3 linggo, siguradong makakapag-ipon ako. Sige. Gwapong doktor, hintayin mo ako, kilalanin natin ang isa't isa. Oras ng trabaho, huwag kang makagambala, salamat. Gapong doktor. Ano, gusto mo yung malamig na doktor? Pero hindi siya nagbibigay ng pagkakataon. Tutulungan kitang makuha ang contact details. Hindi, Ed. Kilala mo ba siya? Hindi, pero sigurado ka bang makukuha ang contact details? Pero dahil sinabi mo ito, subukan natin kung maabot ko siya, hindi lang 600. Dagdagan ko pa ng 30, 600,000. Minaliit ko siya, hindi ko inakala. Malaking kliyente pala siya. CJ, Ito na ba? Doktor, saan makakahiram ng power bank? Wala dito, walang paghihiraman ng power bank. Anong gagawin ko? Nawala ng baterya ang cellphone ko. may mahalagang tawag pa mamaya, baka hindi ko masagot. Nawala na talaga ng baterya ang cellphone mo? Sage, gamitin mo muna to. Salamat, Itigaw. Pagkatapos ng trabaho, pwede bang mag-dinner tayo? Isasauli ko rin yung charger mo. Hindi na, may gagawin pa ako. May susundo sa kin. Girlfriend mo.
abala ang pagdodoktor. Wala akong oras mag-girlfriend. May pag-asa. Kaibigan mo siya? Kaming dalawa. Siya! Kakagaling lang sa abroad. Ito, kami-kami lang. Gusto sana naming mag-dinner, pero palaging tumatanggi siya. Kaya pala, nakalimot na sa mga kaibigan dahil sa crush. Hindi naman. Pero, baka hindi ako bagay sumama sa inyo sa dinner. Hindi, Ifgaw, bagay na bagay ka. Kung hindi ka sasama, hindi rin siya sasama sa amin. Please, bigyan mo kami ng chance. Makilala ka namin. Paano kung malasing ako? May driver siya. Tama, may driver ako. Sage, alas negatibo, 6 ako matatapos. Magkita na lang tayo sa lobby. CJB. Wow, talagang atko. Nakapag-aya ka na agad ng dinner. Madali lang. Bakit mo sinabi kanina na? Sinabi kong galing ka sa abroad para ipakita ang background mo. Mga doktor, mataas ang pinag-aralan, mahalaga sa kanila yon. Para magkaroon siya ng interes sa iyo, mula sa walang paki hanggang sa medyo curious. Tapos, bibigyan ko siya ng dahilan para hindi siya makapagtanggi. Sinabi kong kung hindi siya sasama, hindi ka rin sasama. Para, matanggap niya ng walang guilt. Bakit niya tinanong kung paano uwi kung malasing siya? Tinitingnan niya ang family background mo. At yung tungkol dito. Gusto niyang malaman kung may kotse at driver ka. Nandito ka na, Shenghan. Kumpleto na ba tayo? Wait lang. Upo na kayo. Yargaw, ipakilala ko sa'yo. Ito si President Song. Kumusta? Ito naman si Missy. Kumusta? At ito si Boss Zhao. Kumusta? Unang pagkikita, masayang makilala kayong lahat. Ara, Shenghan, balita ko maganda ang takbo ng branch mo. kamakailan. Ipagpatuloy lang natin ito ng tuloy-tuloy. Halika, halika. Tanling, bibigyan ka ng binatang ito ng pagkakataong humingi ng paumanhin. Kapag humingi ka ng tawad, ako bilang binatang ito. Pinapayagan kang patuloy na humabol sa akin. Ngayon, tahimik na sa wakas. Bakit ka na parito dito? Tara, maglaro tayo. Sa totoo lang, dapat ay umalis na ako nang umupo pa siya. Kamusta? Nakasundo na niyo ba ang isa't isa ngayon? Ang galing mo, Ed. Nakuha ko na ang contact number niya. Gaya ng napagkasunduan, 60,000. Ang password ay 68. Sobrang dami nito. Hindi naman sobra, kahit konti lang. Ngayon, Ipinamalas mo ang aking kaalaman. Mula ngayon, magkaibigan na tayo. kunin mo na. Ito ang huling bayad sa operasyon ni Xiaomin. Nakumpleto ko na rin ang pera. Mula bukas, malaya na ako. Ano ang tingin mo kay Do Sigao bilang isang tao? Isang elitistang lalaki na naghahanap lamang ng sariling kapakanan. Hindi naman talaga ako nagbalak na seryosohin ito. CJ, ikaw lang ang bahala sa desisyon mo. Shenghan, Lasing na siya. nga. Hindi talaga siya sanay uminom na maami. Umiinom ka lang ng kaunti ha. Sa susunod talaga. Sa totoo lang, ang taong interesado siya. Hindi ikaw. Do Sigao, dahil nagtatrabaho ka sa ospital na ito. Pwede bang bigyan ng diskwento ang bayad sa ospital ng kapatid ko? Ngayon, ito na ang huling pagmamasyayo ko sa iyo. Bukas, aalis na ako sa inyong mga lalaki. Goodbye na. Bossy, nitong mga nakaraang araw, hindi ako pumunta sa kumpanya at hindi rin ako nagpaalam. Hindi ba ito labag sa mga patakaran ng kumpanya? Ano ang ikinatatakot mo? Ako ang may hawak ng buong kumpanya. Inutusan kitang sumama sa akin. Sino ang maglakas loob magsalita ng kung ano-ano? Umupo ka dito. Kamusta ang pakiramdam mo nitong mga nakaraang araw? Mabuti naman, ganun lang normal. Nagpapanggap ka pang normal sa harap ko. Ganun ka ba walang tiwala sa akin? Normal lang. Sana nga ay mabigyan ka ng mahabang buhay. Wala namang saysay.
Matagumpay ang operasyon ngayon. Ang pasyente ay sa loob ng ilang araw pa. Pwede na makalabas ng ospital. Mabuti naman, salamat Dok. Nakakagalit talaga, Tanling. Ang kapal na mukha mong i-block ako. Mula pagkabata, hindi pa ako nakaranas ng ganitong kahihiyan. Ngayon, kung hindi ka magmamakaawa ng maayos, huwag kang umasa na madali akong magpapatawad sa'yo. Nasaan si Tanling? Ewan, parang wala siya sa opisina nitong mga nakaraang araw. Baka may nangyari sa kanya. Isang maliit na empleyado lang siya. Anong mangyayari? Kapag nakita niyo siya, sabihin niyo, pakiusap na mag-empake na siya. At umalis na sa kumpanya. Bossay, dumating na si MS Tan. Masyado kaya akong harsh nung sinabi ko yon. Grabe na ang sakit niya, pero araw-araw, nasa oras pa rin siya. Para tumupad sa kontrata namin. Sige na, bigyan natin siya ng ilang araw na bakasyon para makapagpahinga. Ayaw ko siyang makita ngayon, paalisin mo na. Saich po. MS Tan, ayaw po kayong makita ni Bossy ngayon. Umuwi na po kayo. Ayaw. Abala ba si boss? Okay lang. Hindi ako. Hindi ko kaya sabihin nun. Sinabi na ng boss na ayaw. Hindi mo ba naintindihan? Yung mga plano mo, kahit hindi si boss. Kita ko, gusto mo lang na mas maraming pera. Di ba? Mali ka. Hindi ako nandito para humingi ng pera. At, nabayaran na niya ako. Huwag kang magpanggap dito. Ginamit ka lang ni boss para libangan. Akala mo talaga, espesyal ka sa kanya? Sa totoo lang, benta ka lang naman, di ba? Tama ka. Ganoon nga ako. Nagpapasalamat ako kay Bossy sa pagkakataon. Pero ngayon, nandito ako. Para sabihin sa kanya na ako, si Tanling, simula ngayon, ay agad na magtatapos ng kontrata kay Ginoong si Chengsun. Ha? Ano to? Ikaw? Bossy, naayos na po ang lahat. Umuwi na po siya para makahinga. Opo, tulad ng utos nyo, pinaalis na po namin siya. Hindi na po siya makakaabala sa inyo. Sinabi kong magpahinga lang siya ng ilang araw. Sino ang nag-utos sa'yo? Nabaguhin ang sinabi ko. At tawagin ko po uli siya pabalik? Huwag na. Nagtampo lang yon. Makalipas ang ilang araw. Babalik na lang siya ng kusa. Pero, Boss Say, sinabi ni Miss Tan na gusto niyang kanselahin ng maaga ang kontrata nyo. Ito ang penalty niya. Anong sinasabi mo? Siya ang unang nag-ayaw sa kontrata. Yung Tanling na yun, wala man lang respeto sa'yo, mas pipiliin pang magbayad ng penalty. Ay sa ituloy ang kontrata nyo. Hindi ko talaga maintindihan ang iniisip niya. Bigla na lang kumansela ng kontrata ng walang paalam. Tanling, dapat magbigay ka sa akin ng magandang dahilan. Pero, Boss Say, sinabi ni Miss Tan na gusto niyang kanselahin ng maaga ang kontrata nyo. Ang yabang talaga ng babaeng to. Nagalit lang siya ng sinabihan ko, tapos nagtampo pa sa'yo. Bossy, huwag kayong mag-alala, hahanap ako ng mas magaling. Umalis ka na. MRC, normal lahat ng results ng check-up mo ngayon. Basta ituloy mo lang ang ginagawa mo. Yung tinanong mo dati, tungkol sa sakit ng kaibigan mo. Nakausap ko na ang mga kasamahan ko. Yung kalagayan niya. Pwedeng gumaling, pero matagal ang paggamot. At medyo mahal ang gagastusin. Dahil lang sa walang pambayad sa gamutan, pinili niyang umalis. Tanling, hindi ko hahayaang sumuko ka ng ganito. Hoy, Xiao Song, yung posisyon ng Vice President sa kumpanya, naghahanap pa ba? Itigil na, may napili na ako. Sabihin mo sa finance. Bigyan siya ng pinakamataas na sahod sa industriya. Hoy, Tanling, ako ito. Zhou Shenghan. Shenghan yun? Ano nang meron? Kamusta na? Ang relasyon niyo ni Isigaw. Okay naman. At Tanling, sa totoo lang. May gusto akong sabihin sa'yo, kaya kita tinawagan ngayon. ano yun? Kanina, pinag-usapan namin ni Mama ang tungkol sa'yo. Interesado siya sa'yo. Pero, yung mga detalye kung paano tayo nagkakilala, hindi ko sinabi. Napuri ka niya. Pwede bang? Makita tayo para kumain. Sige, ipadala mo na lang sa akin ang oras at lugar. Tanling, Ano yun? wala ka bang gustong sabihin sa akin? Ano lang sasabihin ko? Hinto, Ano ng problema? sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na itakwil ang wechat ko? Itinakwil ni Tanling si Kitchen sa WeChat. Ayun pala. Masama lang ang pakiramdam ko nung araw na yun, kaya tinanggal ko. Aya sinadya mo? Siyempre.
Hindi naman dahil nagkamali ako. Idagdag mo ulit ako ngayon. Bakit? Siyempre, dahil sa trabaho. Paano kung may mali sa trabaho mo at hindi kita makontak? Mahuhuli ang trabaho. At saka, ako na ang team leader mo. Dapat sundin mo ako. Team leader. Kahapon lang sa meeting. Bilang miyembro ng team ko, wala kang karapatang putulin ang komunikasyon. Hindi naman ako nagputol ng komunikasyon. Itinakwil mo ako. Hindi ba yon pagputol ng komunikasyon? Maraming work group chat tayo, pareho tayong nandoon. Kung may sasabihin ka, doon mo isulat, makikita ko. Oras ng trabaho, saan ka pupunta? May personal akong gawain. Oras ng trabaho, walang personal, trabaho lang. At bilang team leader mo, hindi kita pwedeng hayaan na umabsent ng walang dahilan. May problema ka? Kausapin mo ang boss. Dati, si Tanling kay Kitchen. Sunod-sunuran. Ano na ang nangyari ngayon? Harap-harapang sumalunga. Tanling, tingnan mo. Galit na si Kitchen. Magsorry ka na sa kanya. Pareho tayong nasa isang kumpanya. Kailangan nating magtulungan sa proyektong ito. Nasa kumpanya tayo. Dapat sumunod sa patakaran. Ganito na lang. Magsorry ka kay Kitchen. Tapos na ang usapan, di ba? Oy, nandiyan ka pala. Hinahanap kita. Halika, pirmahan mo itong kontrata. Congratulations, Manager Tan. Manager, parang maibig sabihin yung sinabi mo. Hindi naman siguro, manager. Talagang tatanggalin ng kumpanya si Tanling. Siyempre, tulad niya, palaging umaabsent. Nakakasira ng disiplina sa kumpanya. Hindi ka naangkop sa aming kumpanya. Ikaw, humanap ka na lang ng ibang trabaho, Manager Tan. Magaling naman si Tanling sa trabaho. Marami siyang naitulong sa kumpanya. Ngayon, bigla na lang tatanggalin. Sayang naman. Totiu, naawa ako sa kanya. Tanling, kung hihingi ka ng tulong sa akin, pwedeng tulungan kitang hindi matanggal. Ginoong Rong, kailangan ko pa bang magpasalamat sa iyong kabaitan? Hindi naman kailangan. Huwag mo na akong abalahin. Tanggalin na lang ako, pumapayag ako. Ngayon, dito ako para mag-resign. Ngayon, may dagdag pa akong separation pay. Ayos. Paalam, Ginoong Rong. Tanling, huwag kang magmatigas. Kapag nawalan ka ng trabaho, paano ka mabubuhay? Tanling, huwag kang umiyak at bumalik dito para humingi ng tulong sa akin. Wichen, huwag kang masyadong magalit. Hoy, Ginoong Song, darating ang Deputy General Manager. Papadala ko agad ng tao para sunduin. Ha? Sino ang Deputy General Manager? Mukhang si Chengsun na baliw. Nag-umpisa na naman. Sa ugali niya ang pagtanggal sa akin. Ay mabait pa nga. Hoy, Ginoong Tan. Ginoong Tan, sandali lang. Hindi Manager Liu, hindi ba't pumirma na ako ng resignation? Ano ba yan? Lumabas ka pa para pagtawanan ako. Hindi. Ikaw ang tunay na Ginoong Tan. Ang totoong Ginoong Tan. Liu Dazuang, magsalita ka ng maayos. Huwag kang mapaikot-ikot. Anong Liu Dazuang? Tawagin mo akong Xiao Liu. Kakatanggap ko lang ng tawag mula sa headquarters. Sinabing itinaas ka bilang Deputy General Manager na subsidiary ha. Ikaw ang mamamahala ng buo. Mula ngayon, ako na ang iyong matapat na katulong. Deputy General Manager. Tama. Ang nangyari kanina, patawarin mo na ang isang hamak na tulad ko. Ituring mo na lang akong hangin, palayain mo na. Magpapadala agad ako ng tao para ayusin ang bagong opisina mo. Tapos, gagawa tayo ng bagong kontrata. Hindi na kailangan. Ibigay mo na lang ang posisyon sa iba. Ginoong Tan, Hindi ko talaga maintindihan kung ano ang iniisip ni Tanling. Kaya namang ayusin ni Kitchen sa isang salita. Gusto pa niyang mag-resign. Nga, bakit kailangan niyang magyabang? nagpapanggap lang siya. Hindi magtatagal. Babalik at luluhod ka rin sa akin. Gustong-gusto niyang iwan ako. Bakit niya tinanggihan? Ang alok kong posisyon. Binablock niya ako. Paano kakikita kung wala ako, Tanling? Huwag kang magpakamatapang na huwag bumalik sa akin.
Ito ay isang pagkakataon. Pero, mahirap din itong pagkakataon, isang mali lang. Mawawalan ka ng trabaho. Ma, kung hindi talaga kaya, ikaw na lang ang magtalaga. Tuloy po. Nandito na si Tanling. Ma, ito yung kaibigan na sinasabi ko sa'yo. Tanling, ito ang nanay ko. Yushuan. Magandang araw po, Yu. Si Chowtan pala. May meeting ang kumpanya ngayon. Maupo ka muna sa tabi. Isang batang babae, sasali sa board meeting namin? Maintindihan kaya niya yon? Chairman, wala talagang angkop na tao ngayon. Tingnan mo naman ito. Ano ba ang silbi ninyo sa kumpanya? Jimeng, pagbalik niya galing abroad, may hawak siyang 2 bilyong puhunan. Kung makuha natin ito, 10 beses ang tubo. Ngayon sa Nancheng, lahat ng malalaking kumpanya nakatutok sa kake na ito. Pero kayo, sa oras ng pangangailangan, walang lumalaban. Ma, may intindihan naman. Ang Jimeng na ito, pabago-bago ang ugali, hindi mahulaan ang kilos. Maraming gustong makita siya pero hirap. Nga, pinaghirapan kong makakuha ng koneksyon para makapag-schedule ng pagkakataong makipagkita. Pero sasabihin ninyo sa akin, walang may lakas ng loob. Nakakatawa. Kung ganoon, Yu. Subukan ko. Ikaw, Alam mo ba kung gaano kahirap kausapin ang binata na yon? Kapag kausap mo siya, isang pagkakamali lang, malilito ka na. Kaming mga veterano nga, hindi kaya. Ikaw, isang batang babae, nag-aalok pa? Talagang hindi mo alam ang sarili mong kakayahan. Yu, gusto ko lang magtanong ng isang bagay. Sige, sabihin mo. Ang investor na pinag-uusapan ninyo, isang Ginoo ba? Mga walang kwentang tanong. Isang binata siya. Ano sa tingin mo, Ginoo ba siya? isang ginoo at isang profesional na elite. Gets. Mas madali na yon. Sa mundo na ito. Wala pang lalaking hindi ko kayang pakisamahan. Sage, lokasyon, Mencheng Wangan Hotel. Bukas, sumama ka sa akin. Para makipagkita sa kanya. Tanling, nakakagalit talaga. Anak, anong nangyari? Sino ang nanginis sa iyo? Wala lang, may problema lang sa opisina. Akala ko naman, yung mga babae sa labas. Ang nagpapaasar sa iyo. Nga pala, bumalik na ang anak ng mga meng nitong mga araw na ito. Samahan mo ako. Ayoko. Simula bata pa, ayaw ko sa kanya. Nakakainis siya. Ilang taos ka na, nag-aarting bata pa rin. Matagal na ang samahan ng pamilya natin. Kailangan kang sumama. Sage, sasama ako. Matulog ka na. Mahal kong anak. Matulog ka na. Mahal kong anak. Ang pangit ng pagkanta mo, umalis ka. Bakit ka lumabas? Hindi ko nakukunin ang pera. Maghanap ka ng iba. Hoy, huwag kang umalis. Bossy, panglima na ito, hindi ka pa rin nasisiyahan? Kung talagang hindi, tatawagin ko uli si Tanling. Huwag, may natanggap akong balita, si Tanling. Mag-check-in siya sa Mencheng Hotel ngayong gabi. Menchengwan Hotel. Kung tama ang alala ko, bukas, doon kayo kakain ni Boss Wang. Sa Menchengwan Hotel din, di ba? Baka naman, tiningnan niya ang schedule mo. Marunong siyang humawak ng pagkakataon. Tanling, medyo excited ako. Paano ka magsusorry sa akin bukas? Bossy, nandito ka na. Doon ang private room, una na ba akong magpahanda ng pagkain? Bossy, tingnan mo, dumating nga si Tanling. Malamang magsusorry na siya sa'yo. Kung may sasabihin ka, bilisan mo. May iba pa akong lakad. Excuse me. Paano mo kinakausap si Bossy? Ilang araw lang, lumaki na ang iyong tapang. Tama na. Alam kong mahirap ang sitwasyon niya, hayaan mo na siya. Bossy, handa na ang pagkain sa side ni Boss Wang. Tinatawag tayo. Bakit hindi pa dumarating si Tanling? Sabi ko na nga ba, hindi mapagkakatiwalaan yung babae. Puno na ang mga private room dito ngayon. Baka nagkamali siya na napuntahan. Hindi pwede ito.
Dito. Hay! Ang galing ng galaw na to. Marunong ka pala maglaro ng chess. Nakapag-aral ng konti nung bata, di gaanong bihasa. Haha, okay lang na marunong. Tara, laro tayo. Laro tayo, laro tayo. 10 minuto na lang, oras na ng usapan. Ang pamilya Meng, napaka-discreet, sa abroad lagi ang investments. Maliban sa malalim na ugnayan sa pamilya Rong, sa South City, halos walang nakakakilala. Sa tunay na mukha ng panganay na ito, tatawagan ko si At Tanling para mag-follow up. Ma, halika, tingnan mo. Hindi ba si Tanling iyon? Yung kasama niya, baka siya. Tara, tingnan natin. Ngayon, tingnan natin kung paano ka makakalabas. Salamat sa pagpapaunlak. Galing. Hindi lang konti ang alam mo ah. At Tanling. Nandito na si Shenghan. Shenghan, ipakilala kita. Ito si Ginoong Meng. Di pa tapos ang laban. Tara, tuloy lang tayo. Sa totoo lang, tapos na. Nanalo ka ng kalahating punto. Susunod, dito ka pupunta, dito. Ako naman. Dito lang at dito. Sa huli, ikaw pa rin ang makakalabas. Napakagaling ni Miss Tan sa chess at mapagpakumbaba pa. Hindi pangkaraniwan. Sabi-sabi, pabago-bago ang ugali ng panganay na Meng. Pero si Tanling, parang ganun lang. Tahimik na naayos. Ang galing talaga sa pakikisama. Pasensya na. Ano yon? Bilisan mo. Kausap namin si Ginoong Meng. Boss Yu, problema. Nandito na si Boss Meng sa private room. Ano? Nandito na si Ginoong Meng. Wala kayo, napakasama ng mukha ni Boss Meng ngayon. Mali siguro kayo nang nakilala. Mali. Babalik ako agad. Panatilihin mo muna si Ginoong Meng. Ginoong Meng, may iba pa akong gagawin. Di na kita makakasabay. Kita na lang ulit tayo sa susunod. Sige, kita na lang. Boss Meng, papunta na si Boss Yu. Ano yon? Nandito ako sa hotel natin. Mag-usap tungkol sa investment. Anak, May nakilala akong babae, matalino at maganda. Bagay na bagay para maging manugang. Hoy pa, tama na. Abala ako ngayon eh. Huwag mo akong laging pagmamatchmaker. May gagawin ako, be muna. Ay, Hello, ikaw ba si Ginoong Meng? ako si Meng Fangkay ng pamilya Meng. Matagal ko na kayong gustong makilala. GU, napakahalaga ng oras ko. Pinakiusapan ninyo ako para magkita. Tapos kayo ang nahuli. Anong ibig sabihin nito? Ginagago ninyo ako? Pasensya na po, G-Meng, wala po kaming ganoon intensyon. Taos pusong humihingi ng paumanhin. Ang pagiging on time ay basic na professional ethics. Sa nakita ko, nag-aalangan ako sa investment value ng kumpanya ninyo. G-Meng, kahit hindi matuloy ang partnership na ito, nais ko pa ring ipakilala sa inyo ang mga advantage at potential ng aming kumpanya. Huwag kayong mag-alala. Dahil nakaschedule na ang oras, handa akong. Pakinggan ang presentasyon ninyo. O CJ, mag-order muna tayo. Habang kumakain tayo mag-usap. Waiter, pwedeng mag-order na? G-Meng, ito po ang aming project proposal. Pakitingnan. Sa madaling salita, 3 puntos. Una, maganda ang laki ng kumpanya ninyo, okay din ang business model. Pero ang pinakamalaking investment na nakuha ninyo ay 50 milyon lang. Kaya medyo delikado ang 200 milyong investment ko. Pangalawa, bagaman bago ang proyekto ninyo. Mababa ang acceptance ng market, mataas ang risk dito. Pangatlo, ang attitude ng mga empleyado sa team ninyo. Ang empleyadong ito, habang nag-usap tayo, kumakain lang siya. Hindi niya pinapahalagahan ang partnership natin. G-Meng, tungkol sa attitude ng team, ipapaliwanag ko po mamaya. Ang babaeng ito, hindi po talaga siya empleyado ng kumpanya namin. Hoy, ako muna. G-Meng, bigyan niyo po kami ng isa pang pagkakataon. Lumabas lang po ako para tumawag. Babalik din po ako. Sige. Kontrolado niya ng buo ang sitwasyon. At tayo pa ang may kasalanan. Bilisan natin. Mag-isip tayo kung paano haharapin ito. Naku, maraming salamat. Salamat sa malaking suporta ni GC. Wala naman. Sa kabilang private room si Gio at ang grupo niya. Pupunta ba tayo para bumati? Ano sa palagay ninyo? CJ, Ara na.
Sa totoo lang, hindi dapat siya isinama. Wala namang naitulong. Nakakaapekto pa sa imahe ng kumpanya natin. Xiao Tan, pagbalik ni Jimeng, mag-apologize ka agad. Tama si Tanling. Hindi natin kayang magalit si Jimeng. Magpakumbaba ka na lang at humingi ng tawad. Hindi kailangang mag-apologize. Anong attitude mo? Sino ka ba? Sige na, sige na. Boss Yu, huwag mo akong pigilan. May mga salita akong kailangang sabihin. Kahapon, sa harap ng maraming tao sa meeting room, nagmalaki ka na siguradong makukuha mo ang investment na ito. Sabi mo, wala kang lalaking hindi kayang kontrolin. MS Tanling, nakontrol mo na ba ang lalaking ito? Sa tingin ko, ikaw ang nagulo ang sitwasyon ngayon. Wala kang lalaking hindi kayang kontrolin? Sa sarili mo. Ganyan ka kumpiyansa? Ano ba ang plano mo? Makontrol ako? Naku, mukhang magagalit na ang iyong master na ito. Tanling, kailangan mong manatiling matatag. Anong tawag sa'yo? Tanling ang pangalan ko. Sige, pag-usapan natin ang ibang bagay. Magaling ka ba? Sa pakikitungo sa tao at pakilala sa kanila? Kilala mo ba ako? Medyo lang. Huwag mong isipin na ang mga simpleng paan mo ay makakontrol sa akin. Hindi ka ang tipo ng babae na gusto ko. Hindi mahalaga kung anong tipo ako. Ano ba ang gusto mong sabihin? Naku, Boss Yu, Boss Meng. Nandito rin kayo? Ang swerte naman. Ay, ang swerte talaga. Nasa kabilang room lang kami, nagpaalam lang. Akala ko ba dito siya nagtatrabaho bilang hostess? Napakababa ng tingin ko sa mga taong ganyan. May malubhang sakit, kailangan pa ring magtrabaho para mabuhay. Ang hirap talaga ng buhay niya. Umalis na muna kami, mag-usap na kayo. Hoy, Boss Se. Hanggang dito na lang ang kain natin. May meeting pa ako ng 1 oras 30 minuto ng hapon, at ang kumpanya ninyo ay hindi talaga ang pinakamagandang opsyon para sa kooperasyong ito. Baka sa susunod na lang. Boss Meng, mga pagkakamali lang ang mga nauna. Xiao Tan, mag-apologize ka kay Boss Meng. Hindi na kailangan ng apology, hindi ko iyon papansinin. Huwag kang magmadaling umalis. Dad, bakit ka nandito? Dad, Boss Meng, tatay mo siya. Dad, bakit ka nandito? Abala ako ngayon. Alam kong may pinag-usapan kayo tungkol sa investment dito. Kaya't nagmadali akong pumunta. Chiao Kai, ibigay mo na sa kanila ang investment na ito. Dad, hindi ba sabi mo noon, hindi ka na makikialam sa mga bagay ng kumpanya? Bakit ngayon ka biglang nagsalita? Napakatalino ni MS Chiao Tan, mabilis ang pag-isip, at may malawak na pangunawa. Tiningnan ko na siya para sa'yo. Ibigay mo na ang investment na ito sa kanilang kumpanya. Hindi, Dad, huwag kang mag-alala. Maniwala ka sa paningin ng tatay mo. Ayon na lang ang mag-usap. Hindi ko talaga inaasahan na ganito pala kadrama ang magiging resulta. Haha, Ibig sabihin, swerte na ang kumpanya natin. AMM. Hindi ko talaga akalain na si Boss Meng pala ang napagkamalan natin. Talagang malaking swerte. Swerteng tingin mo dito. Kaya ba? Kung hindi, bakit mo akalaing isang araw akong maaga? Nag-check-in sa Mengsheng Bay Hotel. Si Boss Meng talaga ang target mo palagi. Naghanap ako ng impormasyon tungkol sa lahat ng miyembro ng pamilya Meng. Napansin ko si Meng Fan Kai. Masyadong mapagbantay. Kaya nagbago ako ng diskarte. Nagdesisyon akong kausapin ang tatay niya. Paano mo nalaman na si Meng Fangkai ay talagang makikinig sa kanya? Ang ina ni Meng Fan Kai ay namatay noong bata pa siya. Siya ang pinalaki ng kanyang ama ng mag-isa. At sa loob ng maraming taon, hindi na muling nag-asawa ang kanyang ama. Natural lang na si Meng Fan Kai ay sumusunod sa sinasabi ng kanyang ama. Ganoon pala. Ate Tanling, talagang hinahangaan kita. Hindi basta-basta ang taong kayang papurihan ng tatay ko sa ganitong maikling panahon. Talagang hindi ordinaryong tao. Hoy, alamin mo. Ang lahat ng impormasyon tungkol sa babaeng nagngangalang Tanling. Nandiyan ka na, Tito Meng, mukha kang lalong bumabata. Ito ang regalong pinili ng nanay ko para sa inyo. Ang tamis ng bibig ng batang ito. Salamat sa pag-isip. Halika, umupo ka. Walang anuman, ilang taon na tayong magkaibigan. Hahaha, uminom ka muna ng sa. Pumunta ka sa itaas at tawagin mo si Chiao Kai. Sabihin mo sa kanya na dumating na si Kitchen. Opo. Kaya pala, palagi pala siyang kasama ng anak ng pamilyang Rong sa isang kumpanya. Mahigit 1 taon na siyang nagtatrabaho roon. Hindi kaya, naiintindihan ko na. Talagang pinaghirapan ni Tita Ki para sa anak niya. Kung ganoon, malamang hindi alam ni Rong Kitchen ang ginagawa ng kanyang ina. Ano ba ang ginagawa mo? Hoy! Ang tagal mong bumababa. Wala, abala lang sa trabaho. May bisita tayo sa bahay. Hindi man lang bumaba para batiin sila. Lalong lumalala ang ugali mo.
Ikaw na ang bahala kay Kitchen. May negosyo pa kaming pag-usapan ni Tita Ki. Kitchen, anong gusto mong kainin? Hayaan mo si Chiao Kai ang maghatid sa'yo, Sige Tito. Kung gusto mong maglaro, mag-isa ka. Huwag mo akong idamay, Sige. Baba na lang ako para sabihin sa kanila. Ikaw ang tumanggi, ikaw. Magkanya-kanya na lang tayo, walang pakialaman, sakto sa gusto ko. Kuya Jiang, pupunta ako mamaya para mag-inuman tayo. Hoy! Si MS Stanling ba ito? Sa'yo na ang oras ko ngayong gabi. Kuya Jiang, ayan na, halika. Subukan mo yung bagong cocktail ng bar. Sino tong gwapong to? Kaklase ko dati, hindi kami close. Hindi talaga, isa lang siyang. Laging top 1 sa buong batch, magaling sa lahat ng bagay. At isang laging nasa huli, puro babae lang ang inaatupag. Sinong nasa huli? Sinadya kong magpasa ng blankong papel. Ha! Nagpasa ng blanko dahil sa pag-ibig, ang galing mo talaga, Alice. Umalis ka. Waiter, isang whiskey at isang mojito. Sige, sir. Hoy! Hindi ba yan yung nanliligaw sa'yo, si Tanling? Ang ganda ng suot niya ngayon, siguradong para sa'yo yan. TSK, ngayon lang nagpakita, humihingi ng tawad sa akin, pero ngayong araw na ito, hindi ko siya madaling patatawarin. Tanling, sa wakas dumating ka rin. Yang Master Meng, para sa kin ba tong inumin? Masarap, nga pala, may bago raw na French restaurant sa tabi. Gusto mong sumubok? Ikinalulugod ko. Paumanhin na muna kami. Hoy Kitchen, wala akong pakialam sa kanilang dalawa. Pero hoy, muntik nang mabasag yang baso sa pagkakamot mo. Hoy, dahan-dahan lang. Masarap pala dito sa restaurant. Ganito pala ang pakiramdam kapag may babaeng nanliligaw sa'yo. Akala ko mahal ka lang, mahal ka pala talaga. Sakto lang, matagal na akong hindi tumatanggap ng ganyang klase ng trabaho. Huling beses na to ha, wala nang susunod. Okay lang, basta naabot na ang layunin na makahiya si Rong Kitchen. Wala na akong paki. Sige, kung wala nang ibang usapan, aalis na ako. Hoy, hindi mo ba ako ihahatid? Huwag na. Ang saya-saya naman. Tuloy po kayo. Nandito ka na, opo po kayo. Yung pinakabagong draft ng project proposal, si Director Meng. Pumayag na, bukas na ang signing ceremony. Nagdesisyon ang kumpanyang bigyan ka ng 20,000 pesos na bayad. 20,000. Sigurado po ba kayo, Director Yu? 20,000. 2 bilyon na investment ito ah. Ano, may duda ka ba sa halagang yan? Sasabihin ko sa'yo, ang tagumpay ng investment na to ay dahil sa lakas ng aming kumpanya at konting swerte. Muntik mo nang masira ang partnership na to noon. Kung hindi lang dahil sa anak kong babae, yung 20,000. Sobra-sobra pa nga yan para sa'yo. CJ, wala na akong masabi. Sana po ay maging maayos ang lahat, Director Yu. Ingat po sa pag-alis. Director Yu, ang pagkuha ng investment na to, kayong pangunahing may kredito. Hindi naman. Kapag nakuha na natin ang investment na to, ang kumpanya natin ay agad. Magiging nangungunang kumpanya na. Nay, si Tanling. Signing ceremony ngayon, bakit mo siya pinapunta? Hindi siya dapat narito, pero nay, tayo, sige na. Huwag na yang pero. Tuloy po kayo dito, Ginoong Meng.
Nandito na si Director Meng. Magsimula na tayo. Tuloy po. Nasaan si Tanling? Si Xiaotan ba ang sinasabi mo? Huwag mo nang isipin yun. Diretso na tayong pumirma sa kontrata. Ano ba ang pinagsasabi mo? Kung wala si Tanling, hindi ako pipirma sa kontratang to. Director Meng, huwag na po ninyong pansinin ang mga detalye. Director Meng, si Xiaotan ay kaibigan lang ng anak ko. Hindi naman empleyado ng kumpanya. Kung nandito man siya o wala, hindi yun mahalaga. Alam kong hindi siya empleyado ng kumpanya ninyo. Pero kung wala si Tanling, hindi ako makakapirma. Director Meng, hindi po ba kayo galit pa rin dahil sa nangyari noon? Itong si Tanling, wala namang nayaambag. Puro problema lang ang dala. Huwag niyo na lang po siyang pansinin. Director Meng, huwag niyo pong hayaang masira Ang partnership na to dahil sa kanya. Nay, tumahimik ka. Sa palagay ko ay nagkakamali kayo. Wala akong galit sa kanya. Sa halip, kayong lahat ang dapat magpasalamat sa kanya. Sa kakayahan ng kumpanya ninyo, hindi kayo makakapukaw sa akin. Kahit na ayaw kong aminin, pero ang totoo, ang investment na ito ay dahil lamang sa pagsisikap ni Tanling. Talagang siya lang ang kumilos nito. Presidente Meng, huwag mo kaming biruin. Nasa punto na tayo ng pagpirma ng kontrata. Huling sasabihin ko, kung wala si Tanling, hindi talaga pipirmahan ang kontratang ito. Ano ang gagawin natin ngayon? Ma, ano pa ang iniisip mo? Tawagan mo agad si Tanling. Makiusap ka na pumunta siya. Pakiusap. Ate, ganap na ako'y gumaling. Ang gamot na ito, Hindi ko na kailangang inumin, di ba? Akin na, ako ang bahala. sino yon? Huwag mo nang intindihin, manood ka na lang ng si. Ah, Sage. Hello! Xiaotan, mali si tita. Kailangan mong pumunta. Pag-usapan natin ang Hachian. Pakiusap. Taos pusong humihingi ng paumanhin si tita. Ah, sige. Hintayin ka namin dito. Ikaw lang ang hinihintay. Ah, anong balita? Papunta na. Presidente Meng, hindi ba't hindi maganda? Nakalimutan natin. Iba na ang panahon ngayon, Presidente Yu. Sa palagay ko kailangan kitang paalalahanan ang investment na ito. Kung wala si Tanling, wala kayong kinalaman dito. Kaya, naiintindihan mo ang ibig kong sabihin, di ba? Tanling, nandito ka na. Sinabi ni Presidente Meng, hindi siya pipirma hanggat wala ka. President Yu, hindi rin naman ako taong pera lang ang iniisip. Ang kukunin ko lang ay ang nararapat sa akin. Pero kahapon, binigyan mo lang ako ng 20,000 para tapusin. Sobrang pagtataksil naman yon. Hindi tama, di ba? Ma, sobra naman yon. Ah, ako ang mali. Babaguhin ko agad. 8% na lang ang komisyon. Pwede ba? Hindi na kailangan. Sundin ang patakaran ng kumpanya, 6% lang sapat na. Ah, sige. Pirmahan na ninyo, Ginoong Meng. Sage. Maligayang pakikipagtulungan. Anling, ipapadala agad ang komisyon sa card mo. 12 milyon. Presidente Tan, ang test company na ito ay sa iyo na ngayon. Bukas darating ang natitirang bayad. Sage. Ang bilis maubos ng pera, halos wala na matira pagkatapos bumili ng kumpanya. Pero kahit papaano, may sarili na akong lugar. Manager Tan, Tuloy po. ako si Xiao Chan, ang sekretarya. Ipapasyal ko po kayo sa opisina. CJ, Dito po. Narinig ko, may bagong boss na naman daw ang kumpanya natin. Ito ba yung bata? Ang bata-bata, kaya niyang magdala ng negosyo? Mahirap ang ekonomiya ngayon. Palit ng boss ang kumpanya natin. Sana hindi niya ito ipasara. Aray, itong code ko. Parang may problema. Patingin nga. Tingnan ko.
Wala naman akong nakikitang problema. Ay, Subukan ko. Sage, Kulang ng isang command. ay, ang galing mo. May isa pa akong problema. Tulungan mo ako. Siya ay, Sige, walang problema. Xiao Xian, maghanda ka pa ng isa. Kumpidensyal na impormasyon ng kliyente ng kumpanya. Sage. Aray, sumasakit ang tiyan ko. CR muna ako. Sige, ako na bahala. Manager C, dito po. Haha, ang kumpanya natin. Darating na ang bagong boss. Mag-dinner tayo mamaya. Manager C, ang kumpanya natin ay pangunahin. Nag-operate sa larangan ng internet at teknolohiya at medyo kilala sa industriya. Tingnan mo dito, ito ang aming opisina. Haha, pwede na. Bata, anong proyekto ang ginagawa mo? Ito ay, Bakit nandito ka? May negosyo akong pag-usapan. Lumaan muna ako para maglibot. Kakain mamaya kasama ang boss ng tech company na ito. nga pala. Pwede talagang makipagtulungan ang game company mo. Bakit? Ha? Bakit? Mas pipiliin mong maging isang entry-level na empleyado dito. Kaysa bumalik sa akin. Natatakot ka bang mag-alala ako para sa'yo? Katawa-tawa. Masyado kang nag-iisip. Hoy, Manager C, yung dinner mamaya. Kanselahin. Ano ang sinasabi niya? Ay, ikaw ba ang bagong empleyado sa kumpanya namin? Alam mo ba si Boss C? Siya ang malaking kliyente namin. Nasira mo ang negosyo ng boss ko. Ayaw mo bang bayaran yan, ha? Boss. Ang hinihingi mong datos. Ikaw si Boston? Xiao Xian, mangalap ka ng mga karaniwang problema sa trabaho. Kung kailangan, magkakaroon tayo ng training meeting. Sage. At kontakin mo ang mga dating kliyente. Mag-set ng meeting. Walang problema. Boss Xu. Ito ang pinakabagong teknolohiya ng kumpanya namin. Boss Peng, ilang beses na tayong nagtrabaho. Naniniwala akong magiging kapaki-pakinabang din ito sa ating Boss Xiao. Ang teknolohiyang ito ay makakapagpataas ng kalidad at linaw, napakabuti para sa game development. Maganda ito. Magtuloy-tuloy tayo. Ayos. Magkapadala ako ng tao sa'yo. Boston, ang galing mo. Pagdating mo pa lang, pumayag na silang lahat na magtuloy. Negosyo lang yan, pag-usapan lang. Pero, kulang pa tayo ng isang kliyente. Si Chinkson. Boss C, nandito si Tanling. Ano nung ginagawa niya rito? Malamang nahihirapan siya sa labas, kaya nagmamakaawa sa iyo. Papasukin mo siya. Opo, Umupo ka. Naisip mo na? Bossy, masyado kang nag-iisip. Narito ako para magtrabaho. Magtrabaho sa akin. Eh, Ngayon? Alas 8:30 ng gabi. Alam ko na. Noong pumunta ako sa kumpanya nyo, alam ng boss mo na magkakilala tayo. Kaya pinadala ka niya para magtrabaho sa akin. Tama ba? hindi ka noon, sa totoo lang. Magkano ang sahod sa'yo ng boss mo? Yan ang pag-iipasa niya. Hindi talaga dahil sa akin. Hindi pumupunta sa umaga, sa gabi naman. Ginagamit mo ang ganda mo para sa akin. Pwede tayong magtulungan. Pero may kondisyon ako. Para sa trabaho lang naman lahat. Sige, ano iyon? Sundan mo ako. Madilim ang langit, maliwanag ang mga bituin. Lumilipad ang mga insekto. Yesel, parang mali. Boss na ako ng kumpanya. Bakit ako nagiging yaya ulit? Tuloy mo lang. Ay, gising ka pa? Naalala ko dati. Hindi ka naman ganyan mahirap patulugin. Lumala ba ang sakit mo? Hindi ako ang may sakit. Tungkol ba sa kapatid ko yon?
Paano siya nagkasakit? Namana sa magulang. Nasaan na ang mga magulang mo? Pumanaw na sila. Pero hindi dahil sa sakit na to. Noong 15 ako, may developer na hindi nagbayad. Ang mga magulang ko, nakasuhan ng pagnanakaw kaya nagpakamatay. 12 taong gulang pa lang ang kapatid ko noon. Ang hirap siguro ng mga taong yon para sa'yo. Mahirap man o hindi, nakaraos din. Yesel, parang kakaiba ka ngayon, bossy. May, bala ka ba? Baka naman. Ikakidnap mo ako. Labas? Sige po. Yan ang normal mong tono. Kanina kasi. Samahan mo ako bukas sa ospital. Ospital. Bakit sa ospital? Bossy, hindi ba napagkasunduan natin? Kapag natupad ang kondisyon, pipirmahan na ang kontrata. Hindi ka naman magbabago ng isip, di ba? Ano kung magbago ako? Lalaki ba o babae ang boss mo? Kaya ganyan ka kaseryoso sa bagong trabahong to. Babae. Sariling kumpanya, syempre seryoso ako. Pagkatapos kong magpa-check up, ipapa-check up din kita. Ako? Bakit? Sarili mong katawan, di mo inaalagaan. Kailangan ko pa bang mag-alala para sa'yo? Ikaw? Ang swerte naman. Hintayin mo muna ako sa labas. MRC, kamusta ang mood at tulog mo nitong mga nakaraang araw? Medyo hindi stable nitong mga araw na ito. Dots, may tanong ako. Bakit kapag ako'y matutulog, kailangan ko pa ng isang tao? Nakasama, at siya lang ang pwedeng tao na yon. Lalong lumalaba ang sakit ko. MRC, ikaw ay umiibig na. LVC, gumaling na ba ang sakit mo? Wala kang pakialam. Huwag kang laging nagpapakita sa harap ko kung wala namang importante. Ang signed contract, ipapasa sa'yo ng secretary mamayang hapon. Bakit ganito na naman? Nagpatingin ka sa doktor, lalo pang lumala. Ay, nabuhusan ng tubig. Ano nang iniisip mo? Guichen, simula nung ika-assist sa Ukay, ay naglaro't umuwi, wala ka na sa sarili mo. Ano ang nangyari? Wala po, ma. Sige, mamaya ay maghahanap ulit ang nanay ng isang maalaga, na tao na mag-aalaga sa'yo. Abala kasi ang nanay sa trabaho, kaya wala talagang oras para sa'yo. Maghahanap ng tao? Ma, anong ibig mong sabihin? Hindi mo pa alam. Yung dati, si Tanling, binayaran siya ng nanay para alagaan ka nitong nakaraang panahon. Tapos na rin ang kontrata at hindi na balak ng nanay na i-renew ito. Kung wala ka namang balak na magpakasal sa malapit na panahon, baka maghahanap ulit ang nanay ng isang maalagang tao para alagaan ka. Ano? Sinabi mo na si Tanling ay, ma, bakit mo ginawa yon? Sino bang nagsabi na simula pagkabata, napapaligiran ka na ng maraming babae? Kung hindi maghahanap ang nanay ng isang mapagkakatiwalaang tao para sa'yo, hindi mapapanatag ang nanay. Bakit hindi mo sinabi sa akin noon pa? Abala kasi ako, nakalimutan kong sabihin sa'yo. Hoy, bakit ka ganyan? Biglang nagalit. Bakit? Tanling. Nasaan ka? Gusto kitang makita. Please. Aya, yun na ang lahat ng impormasyon tungkol sa proyektong ito. May mga tanong pa ba kayo? Manager Tan, meron po ako. Nakakuha po kayo ng 4 na malalaking proyekto. Baka kulangin po sa tauhan. Medyo kulang po talaga. Nagpadala na ng tao para mag-hire sa mga susunod na araw. Ay may mga bagong kasamang darating. Sa panahong ito, magtiyaga muna kayo. Pagkatapos ng proyekto, bibigyan ko kayo ng malaking sobre. Sage. Tapos na tayo ngayon, mag-adjourn na tayo. Hoy, wrong kitchen. Bakit ka biglang pumunta dito? Hindi pa ako tapos sa trabaho. Tanling. Bakit mo ako niloko? Ano ang niloko ko sa'yo? Bitawan mo muna ako. Alam ko na lahat. Nitong isang taon, lahat yon ay dahil. Binigyan ka ng pera ng nanay ko kaya ganoon ka sa akin. Sa totoo lang, hindi mo talaga. Ako gusto, di ba? Bitawan mo muna ako. Ang punto, hindi mo naman tinanong. At hindi ko rin naman balak itago sa'yo. Tanling, kung hindi ka binigyan ng pera ng nanay ko, gagawin mo pa rin ba ang mga ginawa mo dati? Kapag malamig ang panahon, magdadala ka ng damit. Kapag umuulan, magdadala ka ng payong.
Kapag malungkot ako, o hindi masaya, gugugol ka ng buong araw para aliwin ako at samahan ako. Gagawin mo pa ba yon? Kitchen, kalmahan mo. May prinsipyo ako sa paggawa ng mga bagay. Tanling, totoo bang simulat sa pool? Wala kang kahit katiting na pagtingin sa akin? Ako, Sabihin mo, Wrong Kitchen, hindi kita gusto. Wala talaga. Hindi kita nagustuhan noon at hindi rin kita gugustuhin sa hinaharap. ang tigas na mukha mo. Hoy, hoy! Huwag ka nang uminom, huwag na. May mangyayari na naman. Yung tanling na yon, empleyado lang siya ng Kumpanya. Ikaw ang bunso ng pamilyang Rong. Sa bandang huli. Magsisisi talaga yan. Jiang kuya. sa bandang huli, siya talaga ang Magkakaroon ng pagsisisi. Ginong Yuan, bakit niyo pinili ang Feature Tech Company? Para pamuhunanan. ang sariwang dugo ng mga kabataan. Kapag ibinuhos sa pag-unlad ng teknolohiya, makakalikha ng mas maraming himala. Yung kabataang yon, hindi pangkaraniwan. Maganda ang tingin ko sa kanya. Hindi ko inakala na ang pinakamayaman sa Nanjing ay maglalagay ng ganoong kalaking pondo para sa kanya. Talagang tahimik lang, pero kapag kumilos, nakakagulat. Matalas ang mata ng tatay mo, di ba? Shenghan. Sabihin mo, nagkamali ba talaga ako? Ginoong Yuan, ingat po kayo. ipagpatuloy ang paghahanap ng mga tauhan at palawakin ang operasyon. Gusto kong maging numero 1 ang kumpanya sa industriya sa loob ng 6 na buwan. Kamakailan lang, ang pinakamayamang tao sa South City, si Yuan Zai, ay namuhunan sa isang tech company. Pinamumunuan ito ng isang batang babae, at ang kanyang kakayahang mag-imbento. At ang potensyal ng proyekto ay lubos na pinahahalagahan. Ang may-ari ng Feature Tech Company ay talagang kahanga-hanga. Sayang, kung hindi lang dahil kay Tanling noong nakaraan. Nang bumisita kami sa kanilang opisina, sana nakilala namin, at nakasama namin ang may-ari sa pagkain. Pareho naman tayong nasa iisang industriya, madali lang makipagkilala. Hoy, bossy. Hoy Tanling, anong ginagawa mo? Nasa ospital ako, may kailangan ka ba? Hospital. CJ, malapit ka ba sa boss mo? Pakiusap, sabihin mo sa kanya. Ang may-ari ng C Game Company. Si Cheng Sun ay gustong makipagtulungan sa kanya. Sino yon? Huwag muna ang negosyo. Ito ang iyong follow-up check-up form. Pakikuha. Madalas na pumunta si Tanling sa ospital nitong mga nakaraang araw. Kaya medyo nag-aalala ako. Imbestigahan mo ang kanyang health insurance. Tingnan natin ang kalagayan. Opo. Wichen, una na kami. Bye. MM. Sige, bye. Nasa workstation mo na ang almusal mo. May fruit salad pa ngayon. Nilinis na ng alcohol ang mga office supplies. Lunes ngayon. Maligayang pagpasok sa trabaho. Sana nga lang, makabalik tayo sa dati. Magandang araw, Boss C. Hoy, Ano ba to? Bakit ganito ang health insurance ni Tanling? Ikaw ang anak ni Rong. Sayang naman, napunta ka pa sa aming kumpanya. Ang game design dito kay Bossy ay natatangi. marami akong matututunan. Parang naamoy ko na ang pabangong ito dati. Sabihin mo, ano na ang kalagayan ng puso ni Tanling? Boss C, ayon sa utos ninyo, tinignan ko ang health insurance records ni Tanling. Ipinapakita rito na hindi niya ginamit ang pera sa insurance. Kaya wala palang sakit si Tanling. Ano? Ate, nag-leave ako ng isang taon sa pag-aral para magpagamot. Buti na lang gumaling na ako. Gusto ko na ulit mag-aral sa susunod na SEM. Hindi ka na mahirapan sa pag-alaga sa akin. Sige, bumalik ka sa paaralan at mag-aral ng mabuti. Pagkatapos mo magtapos, Ipapasa ko sa iyo ang kumpanya. Ipapasa sa akin ang kumpanya. Ano naman ang gagawin mo? Ako. Gusto kong maglakbay sa buong mundo. Ikaw ang magtatrabaho para buhayin ako. Walang problema, ate, ako ang bahala sa'yo. Bossy, Ang kinikita mo sa akin, ginagamit mo para buhayin si Tanling. Ang galing mo talaga. Hoy, itong tao na to. Ate, gusto mo bang magpaliwanag? huwag mo siyang pansinin, umalis na tayo. Ay, Boston, dumating ka na rin.
Ang tagal naming naghintay sa'yo. Magandang araw, Bostan. Bostan, parang nakita na tayo dati, di ba? Ang galing ng memorya ni Boss Wang. Noong huling celebration party, hindi pa ako nakakapagtanong. Sa inyong dalawa tungkol sa negosyo. Boss C. Sino itong magandang babae? Siya. Bagong game designer sa kumpanya. Magaling siya. Talagang maganda at matalino. Nga, huwag naman yung pagtatanong, Bostan, umupo po kayo. Nakita ko ang proyekto ni Boss Wang, maganda ang potensyal at merkado. Kaya gusto ninyong ang aming kumpanya. Ang magbigay ng suporta sa teknolohiya at pondo, tama ba? Sa ngayon, ang proyektong ito. Hindi namin kayang gawin mag-isa, kaya sana. Makipagtulungan si Bostan sa amin, para hatiin ang keke na ito. Kung angkop ang proyekto, handa akong makipagtulungan. Kaya pag-usapan natin ang mga detalye. Kung walang problema, mag-sign na tayo ng kontrata. Ay, napakaganda naman yan, Bostan. Salamat sa suporta. Halika. Saan ka pupunta sa ganitong oras? May kailangan akong gawin. Kailangan kong lumabas. Huwag kang alis, wrong kitchen. Palagi kang balisa. Huwag mong isipin na wala akong alam. Hindi talaga gusto na. Kay Tanling. Nanay, sinusubaybayan mo ako. Paano mo nagawa yon? Hindi mo ako nirespeto. Anak kita, anong problema kung sinusubaybayan kita? Wrong kitchen, kung magpapatuloy ka sa ganyan, masisira ang mukha ng pamilya rong dahil sa iyo. Ngayon, hindi ka pwede lumabas. Dito ka lang sa bahay. Ma, hindi mo pwedeng gawin yan sa akin. Wrong kitchen, mag-isip ka naman. Ikaw ang magmamana ng negosyo ng pamilya rong. Huwag ka nang magtantrums. Bukas, sasama ka sa akin para makilala ang isang tao. Isang babaeng negosyante sa Techian, magaling at determinado. Dapat kang makihalubilo sa mga babaeng tulad niya. Makakatulong yan sa iyo. Anong babaeng negosyante? Di ako interesado. Ikaw na lang ang pumunta. Kung hindi mo ako papayagang umalis ngayon, bukas na lang ako. May gagawin ako na kailangang gawin. Walang makakapagbago nito. Ano ba naman yung ugali mo? Xiao Shen. Umuwi ka muna. Hintayin mo ako sa kotse. Sage, Salamat sa pag-imbita sa akin dito sa mamahaling restoran. nandito ka na. Ang tigas na mukha mo. Tanling, pasensya na sa ugali ko noong isang araw. Humihingi ako ng paumanhin. Ano nangyari? Nagsusorry ka agad, hindi yan ikaw. Tanling, Salamat. alam kong gago ako noon. Palagi akong sumisigaw sa iyo. At inutusan ka pa. Pero hindi ka nagrereklamo, lagi kang nagtitiis. Nagsisisi talaga ako. Hindi ko inalagaan na maayos. Ang mga araw na kasama kita. Totoo yan. Siya yun, si Tanling. Siya yung dahilan kung bakit ka narepriman sa buong eskwelahan. Siya nga. Bigla kang naging sentimental, nahihirapan akong sumabay. Sabihin mo na lang kung anong gusto mong sabihin. Tanling, huwag ka nang magpakatatag. Alam kong ayaw mong sabihin sa akin to. Pero ngayong nalaman ko na. Hindi kita pababayaan, Tanling. Maging tayo na. Sasamahan kita sa anumang pagsubok. Kahit anong mangyari sa hinaharap, sasamahan kita. Hindi. Mamaya na, kailangan kong magpalamig. Ikaw muna. At itong bulaklak, kunin mo muna. Parang nagpapahayag ka ng pag-ibig. Wrong kitchen. Mabuti naman ako sa iyo noon, di ba? Hindi mo ako dapat tatuhin ng ganyan. Itinago ang tungkol sa kontrata mo at ng nanay mo. Tapos ganyan ang gagawin mo para lokohin ako. Hindi ko sinasadya na lokohin ka. At itong bulaklak, tanggapin mo na lang, pakiusap. Sige na, sige. Tanling. Nandito ka pa pala sa hap ko? Parang wala lang sa'yo ang sinabi mo, no? Nga, yung huli, grabe ang pinagdaanan ni Chai Xiao dahil sa'yo. Hindi pa nga natin yan napag-usapan. Anong gusto mong gawin? Anong gusto kong gawin? Humingi ka ng tawad. Baliw ka ba? Kasagot ka ng iba, binubuli ang kapatid ko sa eskwelahan. Pinapatawad kita ng harapan, yun na ang pinakamagaan. Gusto mo pa akong patawarin? Putang ina mo. Humingi ka ng tawad sa kanya. Sino ka ba? Binabasaan mo ako? Anong pakialam mo kung sino ako? Alam mo ba ang kalagayan niya ngayon? Binabasaan mo siya? Apos na kayong dalawa. Tama, tapos na kayo. Sabihin ko sa inyo, hindi kayo palalampasin ni Chai Xiao.
Tingnan ko ngayon kung anong magagawa mo sa akin. Kung may bayad ka, huwag kang aalis. Ngayon, sabay-sabay na natin to. Ano ba ang gusto mong gawin? Una, lumuhod ka at humingi ng tawad ngayon din pangalawa. High-end tong damit ko. Nagkakahalaga ng 8,000. Binasa niya, kailangan niyang bayaran ang buong halaga. Yung damit. Custom made, 8,000. Ano? Hindi ka pa nakakasuot ng high-end, no? Ay, Chai Xiao, hindi nila naintindihan yan. Ang buhay sa mataas na lipunan. Itong damit mo. Pangpunas ko. Hindi pa nga maganda. Putang ina mo. Teka, Chai Xiao. Huwag ka nang magsayang ng salita. Tawagan mo si Huje. Tingnan ko kung paano sila magyabang. Sage, ayaw mong magbayad, no? Tatawagan ko na ngayon ang mga tao. Magsisi ka. Ayokong mag-aksaya ng oras sa'yo. 8,000 lang yan, di ba? Iskan ko na lang sa iyo. Sandali, 8,000 yung presyo kanina. Ngayon, 8,000 na ang gusto ko. Huwag kang magmalabis. Nagmamalabis na ako. Ano ngayon? Ang tapang mo kanina, di ba? Sabihin ko sa'yo, hindi lang 8,000 ang utang mo sa akin, kundi dapat ka at humingi ng tawad. Kung hindi, tatawag ako ng tao. Patayin kayo. Sige, gusto mong tumawag, tawagan mo. Magsisi kayo. Nasa lugar mo ako. May nanggugulo at ang yayabang nila, sinabi pa na cute ka lang. Nasa fine dining ako, Sage Hu. Hintayin kita. Tapos na kayo, paparating na si Hu. Dapat ka at humingi ng tawad. Tama. Jiu Yi, nasa iyo na ang lokasyon, bilisan mo. Tama na, mali na ako, mali na. Jiu, tama na, mali na ako. Tama na, mali na, mali na. Tama na, Jiu. Jiu. May trabaho si Young Master, bantayan mo siya dito. Ang iba, sumunod sa akin. Umalis ka diyan. Papunta na si Hu, maghintay kayo, tapos na. Okay ka lang ba? Okay lang. Sino ang nang-api sa kapatid ko? Hu, dumating ka na, tingnan mo, sinaktan niya ako. Siya, ikaw ang nang-api sa kapatid ko? Ang ganda naman ng dalagita. Subukan mong hawakan. Hu, kailangan mong magbigay ng hustisya para sa akin. Sige. Ngayon ka humingi ng tawad, huli na ba? Ngayon mo lang nalaman humingi ng tawad, sasabihin ko sa iyo, huli na. Tinatanong ba kita? Nagpapanggap ka? Ikaw, Ang sinasabi ko ay itong si Hugh. Ngayon ka humingi ng tawad, huli pa ba? huli na, kayong dalawa, naglalaro ba kayo sa akin dito? Maniniwala ka ba na hindi ka makakalabas ng pinto ngayon? Sino ang sinasabihan mong hindi makakalabas? Huzi, lumaki ang iyong kakayahan na. Jiu, anong hangin ang nagdala sa iyo? Tawagin ninyo, magandang araw Jiu, sasabihin ko sa iyo. Siya ay si Jiu, isang malaking tao na kayang takpan ang langit. Siya rin ang may kakayahan ng pamilyang Rong, isang mayamang pamilya sa aming lungsod. Magandang araw Jiu, magandang umaga. Jiu, ang swerte ko at nakita kita dito ngayon. Hindi swerte. Jiu, ito. Young Master. Ikaw. Hindi ba gusto mong tumawag? Ituloy mo, titingnan ko. Mayroon ka pang maaya? Santukan na to. Kanina pa tayo pinapaluhod at pinagbabayad ng pera. Ngayon? Kailangan pa. Hindi na. Ako na lang maglalaban ng gamit. At saka, ako ang dapat humingi ng tawad sa inyo. Dalhin na si Jiu. Kuya Jiu, mali ako. Kuya Jiu. Yung Master Rong. Kanina, bulag ang mata ko. Yung Master Rong. Patawain mo na ako. Yung Master Rong, malaki ang puso mo. Kanina pa ako nagmamakaawa para sa inyo. Sayang. Matigas talaga ang ulo ninyo. Tanling. Alam mo ang ibig kong sabihin. Hindi mo ba talaga isipin? Young Master Rong, ano ba talaga ang gusto mong sabihin? Talagang hindi ko maintindihan. Gusto kitang tulungan. Marami akong pera, Tanling. Pakiusap, huwag mo akong pagtripan sa ganitong bagay. Maayos naman ang buhay ko ngayon at hindi ko kailangan ang tulong mo. Kung wala nang ibang usapan, aalis na ako. Tanling, kailangan ba talagang ganyan ka? Pag alis mo sa kumpanya, sa iba ka lang magtatrabaho. Maging maliit na empleyado lang. Magkano ang kikitain? Sa hap ko. Magpapanggap ka pa bang matatag? Ano? Ano ba ang sinasabi niya? Boss Tan, okay ka lang ba? Okay lang.
Pasensya na, Boss Tan. Masyado mabilis ang paglago ng kumpanya. Nakalimutan ang seguridad. Bukas, kukuha na kami ng bodyguard para sa iyo. Hindi. Wag na. Hindi na kailangan. Boss C. Maupo po kayo. Ito ang bagong proyekto namin sa Future Tech. Ang daming nilalaman, kailangan lahat gamitin ang kanilang patent na teknolohiya. Sino ba ang may-ari nito? Paano niya napasa kamay? Ang napakaraming patent? Kung ganito ang pagkalkula. Sino mang magde-develop ng bagong produkto, siguradong pipiliin. Ang pakikipagtulungan sa kanila, kaya pala ang kumpanyang ito, ay mabilis umunlad. Tama. Sa ganitong maikling panahon, nagawa nilang gawing industry leader ang isang maliit na kumpanya. Curious ako sa kanilang may-ari. Pero malapit na nating pag-usapan ang detalye ng proyekto at doon na natin makikita ang tunay na mukha nito. Ang galing mo talaga. Pribado kang gumamit ng tao. Para lang protektahan ang babaeng yun. Wrong kitchen. Talagang nabighani ka na. Eh di ba naman, di ko pwedeng hayaan na maapi siya. Bilang tagapagmana ng pamilyang Rong, bakit wala kang kahit konting pag-ingat sa paggawa ng mga bagay? Ginoong Ki, dumating na ang sasakyan mo. Pag-usapan natin to mamaya. Kumusta po? May appointment kami sa boss niyo dito, 3:00 ng hapon. CJ, sandali lang po. Wrong grupo ba? CJ, sandali lang po. Sa front desk, may bisita para kay Ginoong Tan, negosyo. Sage, Ginoong Ki po ba? Sundan niyo po ako. Sage. Ginoong Ki, opo po kayo. Sage, Sandali lang po, may meeting ang boss namin ng 2:00. Tapos na yon. Sage. Ano ba itong nangyari? Nawala lahat ng file sa floor na to. Pasensya na po, manager, gagawin ko po agad ng paraan para magbalik. Ako na. Boss, Huwag kang magpanik. Tanling. ang galing-galing mo, boss. Bakit nandito rin siya? Maraming nagawa mo sa kanya. Mas maraming practice na tutunan mo. Opo. Ingat po, boss. Tuloy mo lang ang practice. Ginoong Ki, matagal na kong hindi nakikita. Dito ka pala nagkatrabaho. Di na ako magpapaligoy-ligoy pa. Di ka karapat dapat. May negosyo akong pag-usapan sa boss nyo. Kaya mamaya na lang. Pag-usapan natin to. Ginoong Ki, sigurado ka bang di ako karapat-dapat? Ang kapal ng mukha mo. Ganyan ka ba makipag-usap kay Ginoong Ki? Huwag na. Tanling, yung kontrata na pinagawa ko sa'yo noon para alagaan ang anak ko. Tapos na. Di na ko magre-renew. Kaya wag mo nang guluhin si Kitchen. Sa edad mo, maraming babae ang nangangarap mag-asawa ng mayaman. Naiintindihan ko yan, pero di ka karapat dapat. Nag-iisip ka ng sobra. Abala ako araw-araw. Saan ako kukuha ng oras para maglandian? Isa ka lang ordinaryong empleyado na may fights na sahod. Ano nang abala-abala pa? Huwag mong akalain na hindi ko alam. Anong balak mo? Pinapayuhan kita. Kalimutan mo na yan ngayon pa lang. Kung hindi, sa susunod, na magkita tayo. Sisingilin kita ng hasto. Ginoong Ki, kayo po. Salamat. Ginoong Ki, ito po ang aming boss, Ginoong Tan. Ginoong Tan, alis muna po ako. Tawag na lang po kayo kung may kailangan. Ginoong Tan. Ngayon, karapat-dapat na ba ako? Ginoong Tan, talaga namang malawak ang pangunawa at determinado. Hindi halata. Ang mga nangyari noon ay hindi pagkakaintindihan lamang. Huwag po sana ninyong isipin. Sa hinaharap, sana'y magtulungan pa tayo. Ama, magtutulungan ang dalawang malakas. Ginoong Tan, may problema po. May kailangang asikasuhin. Ginoong Ki, may iba pa po akong lakad. Hindi ko na po kayo maihati. Sige, alis na muna kami. Tiyak ba ang balita? Ang abogado ni Wang Yui ay nagsisimula ng mag-turnover. Balak nilang sirain ang kontrata. Kung masisira talaga ang kontrata, ang lugi ay maaring umabot ng 10 milyon. Maghahabla na kaya muna tayo? Huwag muna. Mag-impok muna ng ebidensya, handang maghabla anumang oras. At saka, imbestigahan mo rin para sa akin ang isang bagay. Noong 10 taon na ang nakalipas, hindi binayaran ng isang developer ang halaga ng proyekto na nagdulot sa isang mag-asawa na mahulog mula sa gusali at mamatay. Ginoong Si, sa Biyernes po, gusto ko sanang magpaalam. Pwede po ba? Naman, sige. Salamat po, Ginoong Si. Sa Biyernes. Parang Valentine's Day yon, di ba? Tuloy po kayo. Pwedeng magtingin-tingin. Tawagin nyo lang po ako kung may kailangan. Ginoong Si, palagi po kayong busy. Ngayong Valentine's Day pa kayo namimili. At saka, Ako pa ang sinabay nyo, parang hindi po bagay, di ba? Bakit? Ayaw mo.
Alis na ako. Ailan ka darating? Hindi naman. Magkaibigan naman tayo. Huwag kang mag-isip ng ganoon. Ang dahilan kung bakit kita sinama ay para tulungan mo akong pumili ng regalo para sa boss mo. Alin sa dalawang bag na to ang bagay? Basta po sa tingin niyo ay bagay, okay na yun. Hindi naman po ganoon kapihikan ang boss namin. Miss, ipakiskis mo nga itong bag para sa akin. Sige, ipapakate ko na ito para sa'yo. Bossy, kung wala ng ibang bagay, una na ako. Tumigil ka. Ito ang bayad mo sa pag-shopping kasama ko ngayon. Eh di ba dapat may gantihan din ako? Kumusta yung lasa sa restaurant kanina? Okay naman, masarap. Ay, nga pala, yung 2 taong nakasabay natin sa restaurant dati. Ano ba talaga ang nangyari? Ah, sila ba? Mga kaklase ng kapatid ko yun. Binubuli nila yung kapatid ko sa school. Pumunta ako doon para ipagtanggol siya. Tapos nagtampo pa sila. May kapatid ka pala? Bakit ngayon ko lang narinig? Marami ka pang hindi alam. Ako. Sandali lang. Maligayang pista. Ikaw talaga ang nakakaintindi sa akin. Alam mong mahilig ako sa hikaw. Salamat. Heto, pa sa iyo. May iba pa ba? Kanina ko nakalimutan bigyan ka ng regalo. Maligayang pista. Ito ang regalo ko para sa iyo. Ganito kalit, nagpunta ka pa talaga dito. Para lang magbigay ng regalo sa akin. Gantihan lang naman. Tinanggap ko na ang regalo. Ihatid na kita. Huwag na, bossy. Uwi ka na rin. Bye. Alam mong gusto ko ng itim. Kaya salamin na maitim ang ibinigay mo. Kanina ka nag-text, sabi mo may nahanap ka na, di ba? Hindi mo may isip kung gaano ka coincidence. Ano ibig mong sabihin? Yung salarin sa pag-utang ng sahod ng real estate developer, 10 taon na ang nakalipas. Si Boss Wang na nakipag-break ng kontrata sa atin kahapon. Ang ama ni Wang Yue ay si Wang Shishan. Noon, tumakas siya na dala ang pera. Maraming naperwisyo. Ngayon, nagbago ng anyo, nagumpisa sa internet industry. Akala mo ba nagbago na ang paa niya? Ganoon pa rin. 15 taong gulang lang ako noon. 12 lang si Xiao Ming. Siya ang dahilan kung bakit namatay ang magulang ko, nasira ang pamilya ko. Noon, wala akong kapangyarihan. Ngayon, panahon na. Agay. Chairman, talagang malalim ang pag-isip, mataas ang kasanayan. Isang desisyon lang, nakatipid ang kumpanya ng 10 milyon. Ako naman, mas matanda pa rin ang mas magaling, Tay. Sa simpleng kilos mo lang, diretsong. Nasaktan ng husto, asitanling din. Anong klaseng tao yan? Isa lang palang yan na ordinaryong empleyado. Ngayon, biglang naging presidente ng kumpanya. May tunay bang kakayahan? Sa negosyo, parang giyera. Sa giyera, walang dayaan, pero siya, kulang pa sa karanasan. Tama, mas magaling talaga sina Chairman Wang at Boss Wang. Halika, tagay pa tayo. Halika. Pero, pag-isipan natin ginawa natin ito. Baka maghiganti siya sa atin? Malaki kasi ang nawala sa kanila. Nagsasayang ka lang ng pag-isip. Kung maghihiganti siya sa atin, pareho lang kaming talo. Hindi yan maglalakas loob. Sa mundo ng negosyo, walang permanente na kaaway, permanente lang ang interes. Sa pagkakataong ito, tanggapin na lang niya ang kapalaran. Halika, inom tayo. Inom!
Bostan, paano mo kami nakita dito? Anong balak ninyo? Ay, opo, opo, opo. Tingnan nyo ang itsura ninyo. Bostan, dahil nandito ka na, uminom ka muna. Hoy, Boss Wang. 1 taon at kalahati nang di nababayaran ang aming kontrata. Wala na talaga akong masabi sa mga empleyado ko. Pwede bang bayaran muna ninyo ang kahit bahagi? Hoy! Hoy! Boss Wang! Boss Wang! Hoy! Wang Shishen! Biglaan ang pagdating ko ngayon, pasensya na po. Wala yun. Wala yun. Medyo nahihiya nga ako. Yung nakaraang proyekto, nakausap ko na ang ibang kumpanya. Matagal na naming napagkasunduan. Tapos, si Wei, pumirma ng kontrata sa'yo. Malaking pagkakamali lang yun. Sigurado akong hindi magagali si Bostan. Di ba? Hindi. Mabuti naman. Anong pakay mo dito ngayon, Bostan? Isang bagay lang ang pakay ko ngayon, gantihan ang angka ng Wang. Dugot pawis ang ibabayad ninyo. Tan, anong ibig mong sabihin? Anong dugot pawis? Sasabihin ko sa'yo. Teritoryo namin ito. Huwag kang masyadong mayabang. Binata. Huwag masyadong mainit ang ulo. Negosyo lang naman yan. Giyera agad ang gusto mo? Para sa'yo, negosyo lang yan, Boss Wang. Pero para sa iba, pera ng buhay yan. Anong sinasabi mo? Marami kang nakakalimutan, Boss Wang. 10 taon na ang nakalipas. Noong si Boss Wang ay isang real estate developer pa. Nagkaroon siya ng utang sa isang proyekto. Para madali siyang makalayo. Pinagbintangan niya ang project manager ng katiwalian, na nagdulot ng pagbagsak ng mag-asawa sa bintana. At iniwan ang magkapatid na kawawa. Sino ka ba talaga? Sino ako? Sa palagay ko, nahulaan mo na. Atay, may ganito palang nangyari? Ano ba ang gusto mong gawin? Sabi ko na, isang layunin lang ang pagpunta ko dito. Ang pabayaran ang dugo ng pamilya Wang. Katawa-tawa. Akong si Wang Shichan. Dekada na sa negosyo, isang salita mo lang. Makakatakot ba yan? Batang, bago mo sabihin yan. Timbangin mo muna ang sarili mo. Pababayaran mo ako? Panaginip. Matagal na ang nangyari. Wala ka namang ebidensya, kahit magsampa ka ng kaso. Hindi ka naman siguradong mananalo. Alam kong may koneksyon ka sa South City. Pwede kang maghari-harian, pero huwag mong kalimutan. Kami ang pamilya Wang. Hoy! Ano? 3 kumpanyang katuwang namin, kinansela? Atay. Hoy, ano? Nasira ang cash flow natin? Paano nangyari yon? Kakakuha ko lang ng loan sa bangko. Ikaw ang may gawa nito, di ba? Ako. Ano ba ang makukuha mo sa paggawa nito? Wala akong pakialam. Ginagawa ko lang ang gusto ko. Naku Bostan, mali ako, mali ako. Malaki ang puso mo, patawarin mo na ako, magsisisi talaga ako. Basta patawarin mo lang ako, kahit magkano ang ibayad ko. Hindi lahat nabibili ng pera, hindi nito mabibili ang buhay mo. Mali ako, alam ko na ang pagkakamali ko. Humingi ako ng tawad sa inyo, alam ko na talaga ang pagkakamali ko. Pumunta ka sa ibaba at humingi ng tawad sa mga magulang ko. Quichen, may bagong hikaw ka. Nahuli mo pa yon? Ang kumikinang na diamond hikaw, mahirap di mapansin. Hindi kaya, galing yan sa magandang ad. Huwag mo nang sabihin kung alam mo na. Natawagin mo na ba si Tanling para mag-set ng oras? Nakaschedule na. Tanling, bakit nabanggit ni boss si Tanling? Close ba sila? Bossy, nakausap ko na ang boss nila at nakapag-set na ng meeting. Ngayong hapon na. Ngayong araw. Ano po, bossy? May lakad ako mamaya, babalik ako sa susunod na linggo. Wala lang.
Ikaw na ang bahala sa mga empleyado, alukin mo ng mabuti ang boss nila. I-report mo agad sa akin kung may mangyari. Sige. Ayusin niyo ang palamuti sa lobby. Opo. Konti na lang ang oras. Baka kasi, ang oras ni Tanling. Talagang konti na lang? Hoy, saan ka pupunta sa ganitong oras? Ma, kukunin ko ang ipon ko at ang angpao ko. Ipambayad sa pagpapagamot ni Tanling. Ma, kunti na lang ang oras ni Tanling. Hindi na ako pwedeng maghintay pa. Ayoko siyang mamatay. Ano bang sinasabi mo? Ito lang ang hihilingin ko sa'yo. Hayaan mo na akong pumunta. Pahiramin mo siya ng pera. Alam mo ba kung magkano ang net worth niya ngayon? Si siya ng Future Tech. Ang net worth niya, nasa top 1-0 sa South City. Paano siya? Manghihiram ng pera sa'yo. Ano? Ma, huwag kang magbiro ng ganyan. Hindi ako nagbibiro. Pumunta ako sa kumpanya noong isang araw. Siya ang nakita ko. Hahanapin ko siya para magpaliwanag. Hoy, Bilis, bilis. Iunat niyo ang mga banner. Ang presidente ng Future Tech. Bibisita na mismo rito. narinig niyo ba? Ang galing-galing daw ng presidenteng ito. Mas bata pa sa ating boss si. Wow, excited na ako. Nandiyan na siya. Maligayang pagdating, President Tan. Maligayang pagdating, President Tan. Kumusta ang usapan sa collaboration? Maayos, napakamaayos. Mabuti. Pagbalik ko, bonus para sa inyo. Salamat, Boss C. May isang bagay po akong kailangang i-report sa inyo. Sabihin mo, Yung pumunta sa kumpanya ngayong araw. Si Tanling ang kausap sa negosasyon. Siya ang CE ng Future Tech. ano ang sinabi mo? Sinabi mo na siya ay mabuti. Naiintindihan ko na. Bossy, bakit ka nandito? Yung sunglasses na yan. Ano ba talaga ang relasyon mo kay Tanling? Dapat ako ang magtanong niyan sa'yo. Bakit suot mo ang earrings na regalo ko kay Tanling? Ako nga ang dapat magtanong, bakit suot mo ang sunglasses na regalo ko kay Tanling? Si Tanling, halos isang taon niya akong hinabol. Eh ano naman? Kaya dapat malinaw sa iyo kung sino ang nasa puso niya. Ang tulad mo, Bossy, na seryoso at walang sense of humor. Hindi siya interesado sa iyo, pero iba kami. Madalas kaming magkain at mag-usap. Narito ako para tulungan siya sa mga problema. Narito ako para ipagtanggol siya sa mga gulo. Kaya kong pasayahin siya. At ikaw, hindi. Kaya magbitiw ka na. Mukhang napakalakas ng loob mo sa sarili mo. Pero baka hindi mo alam. Kapag sinabi ko lang, darating si Tanling ngayong gabi. At sasamahan niya ako. Ikaw, Alam mo ba ang pinakamalaking pagkakaiba natin? Ngayon, pwede kong kalimutan ang lahat. Ikaw, kaya mo ba? Boss C. Nasaan ang inyong Boston? Umalis na si Boston. Abala siya sa paglilipat bahay. Sige, mag-usap na lang kayo. Alis na ako, haha. kamakailan, idiniklara ang pagkalugi ng Wang Shitech. Ang founder na si Wang Shishan. Nabunyag ang maaming eskandalo at nagpakamatay sa pagtalon. Ang masama, ang wakas ay kasamaan din. Tanling. Papatayin kita bilang ganti. Sea Omin, paglipat natin sa bagong bahay. Magkakaroon ka na ng bagong silid-aralan. Ang ganda naman, Ete. Ang dami kong libro. May paglalagyan na rin sila. Nasa labas ako ng subdivision nyo, bumaba ka. Sea Omin, may bisita ako. Lumabas muna ako. Bukas na lang natin ayusin ang natitira. Bukas na. 6, 8. Tatapusin ko na lang itong ginagawa ko. Esan, Narinig ko na lumipat ka kamakailan. Tulungan kita. Kumain ka sa isang kumpanya ng palipa. May mga tao ako, tatawagan ko sila para tulungan ka. Aya mo ba? ano ba ang ginagawa ninyo? May mga kamay at paa ako. Hindi ko kailangan ang tulong ninyo. Tanling. Kasalanan mo ito. Pinahamak mo ang pamilya namin. Mamatay ka. Paano nangyari ito? Tumigil ka, tumigil ka. Tanling, kumusta ka? Ete, bakit hindi mo sinabi sa akin? Kung hindi ko,
Nakita sa bahay ang diagnosis. Hindi ko malalaman na may sakit ka rin sa puso sa loob ng maraming taon. Ano? Paano ka naman? Namiss mo na ang pinakamahusay na oras ng paggamot. Kahit magpa-opera ka pa, wala nang saysay. Okay lang, basta gumaling lang ang kapatid ko. Hindi ako importante. Ate, ganap na akong gumaling. Hindi ko na kailangang inumin ang gamot na ito. Bigay mo sa akin, ako ang bahala. Sa ospital, tara na sa ospital. Ako ang magmamaniho. Ginoo, nahuli na namin ang tao. Si Wang Yue. Mabuti, gusto kong mawala ang taong ito. Magpakailanman. Nakuha. Doktor, ano ang balita? Tanling, alam mo ba, ako na ngayon ang nagpapatakbo ng negosyo ng pamilya at nagtayo pa ako ng isang foundation. Tinawag kong Tanling Foundation, partikular para tumulong sa mga pasyente ng sakit sa puso. Tanling, ang kumpanya namin, ay gumawa ng bagong laro, pangalan mo ang ginamit, tinawag na Tanling's World. Sana makita mo ito. Ate, malaki na ako. Kayang-kaya ko na ang sarili ko. Huwag kang mag-alala.